Ashley's point of view. Naguluhan ako nang biglang itinabi ni Gabriel ang sasakyan namin sa gilid ng maluwang na kalsada. At galit siya na bumaling sa akin. Wala kang karapatang mag-complain, Ashley. Dahil in the first place, hindi naman ako pumayag sa kasal na to. Nang gagalaitin niyang sigaw sa loob ng sasakyan. Kung gano'n naman pala, bakit sinira mo pa ang lakad sana namin ni Daniel para sa gown ko? Kung wala ka naman pala talagang pakialam, bakit hindi mo na lang kami hinayaan? Lahat ng galit ko simula nang tumira ako sa poder niya ay ibinuhos ko sa kanya. Hayaan? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Ashley? Paano kita hahayaang lumabas kasama ng isang lalaki? Kayo pa talagang umaasikaso sa kasal. Masyado niya namang tinatapakan ng pride ko. Kaibigan ko lang siya, Gabriel. Ano bang mali ron? Sagot ko. Maling-mali, Ashley. Maling-mali lalo na't alam ni Daddy ang mga pinagagagawa niyo. Hindi rin sapat na dahilan na siya ang isama mo sa pag-aasikaso sa kasal. Kahit gaano ako kabisi, kaya kitang pasamahan sa sekretary ko. Hinampas pa ng binatang manibela sa sobrang inis dahil sa pagtatalo namin. Kinuha niya ang cellphone niya sa bulsa at nagpindot. Look, Ashley, this email was from Dad. Hindi ka na nahiya sa daddy ko. Siya pa talagang nakakita. Siya mismong nag-send ng mga to. Kung hindi naman niya sinend sa akin ng mga to, wala akong pakialam sa'yo. Ayoko lang mapahiya kami ni Daddy sa mga board. This time ay hindi na siya sumisigaw, pero halata pa rin ang pagpipigil ng galit. Tinignan ko isa-isang mga larawan namin ni Daniel na magkasama sa iba't ibang lugar. Lahat ng kuha namin ni Daniel ay sweet at aakalain mong may relasyon kami. Itinulak ko na ang kamay ni Gabriel na may hawak na cellphone. Walang namamagitan sa amin ni Daniel. Kung yan ang iniisip mo, Gabriel. He laughed sarcastically. Anong tingin mo sa akin, Ashley? Walang alam. Lalaki ako at alam na alam ko ang galawan kaya huwag ako, pwede ba? Masyado ka kasing malapit sa lalaki. Wika pa nito bago pinaandar ang sasakyan. Pwede ba, Gabriel? Huwag mo akong sabihan ng ganyan dahil hindi ako ganong klase ng babae. Mahinahon kong sabi habang pinipigilan ang pagtulo ng luha ko. Masakit ba, Ashley? Tinamaan ka ba? Totoo kasi kaya tanggapin mo na lang. Tuluyan na akong napaiyak sa sinabi niya. Bakit ba napakasama mo sa akin, Gabriel? Nais ko sanang sabihin sa kanya pero nanahimik na lamang ako. Nang makarating kami sa mansyon ay agad akong bumaba ng sasakyan at umakyat na agad sa kwarto ko. Sakto naman na pagpasok ko sa kwarto ay nagring ang cellphone ko. Si Daniel ang tumatawag. Agad ko naman itong sinagot. Hello? Mahina akong sabi para hindi niya marinig ang pagsinghot ko galing sa iyak. Gabriel's point of view. Agad kong sinundan si Ashley nang makapasok ako sa loob ng mansyon. Sir, umakyat po si Ma'am. Sagot ni Judy nang tanungin ko kung saan nagpunta si Ashley. Tumango ako at umakyat na rin sa taas at dumiretso papunta sa kwarto na inuukupa ni Ashley. Agad naman akong nakapasok dahil sa hindi naman ito nakalock. Narinig ko siyang may kausap sa balcony kaya roon ako tumungo. Oo nga, sabi. Okay lang ako. I even heard her laugh. Lumapit ako sa dalaga para marinig ang kausap niya. Ilang metro lang ang pagitan namin. Pero hindi niya pa rin ako napapansin. Hindi nga niya nararamdaman na pumasok na ako rito sa loob ng kwarto niya. Sige, basta yung bilin ko sa'yo ha. Mag-ingat ka lagi, Ashley. Pasayahin mo lagi yung mapapangasawa mo para hindi na nagagalit sa'yo. Natawa na naman si Ashley. What's funny? Pasaway ka talaga. Sige, ingat ka rin. Bye. Ibinaba na ni Ashley ang cellphone niya. Hudyat na tapos na silang mag-usap. Nakayuko ito nang humarap sa akin dahil may ginagawa siya sa cellphone. Kaya hindi niya napansin na nasa harapan ko na siya. Kahit nakayuko siya ng bahagya ay kitang-kita ko na masaya siya. Hindi ko alam kung bakit naiinis ako na masaya si Ashley.
at hindi man lang niya napansin ang presensya ko dahil sa sobrang aliw niya sa katext niya. Inagaw ko ang hawak niyang cellphone at napatalo naman siya sa gulat sa ginawa ko. Hindi nakatakas sa akin ang pagsapo niya sa puso niya. Huwag ka namang manggugulat ng ganon, Gabriel. Namumot lang sabi niya. Hindi ko na lang siya pinansin at sa halip ay tinignan ko ang call history ng cellphone niya. Kauna-unahan sa listahan ay ang pangalang Daniel na siya palang kausap niya kani-kanina lang. Nakipag-usap ka na naman sa kanya? Irita kong tanong. Kinamusta lang naman niya ako, Gabriel. Sabi niya at pilit inagaw ang hawak kong cellphone. Magkasama kayo kanina, hindi ba? Hindi pa ba sapat yun na nakita niyang okay ka? Sarkastiko kong saad. Hindi naman siya umimik. Simula ngayon, hanggat hindi pa tayo kinakasal, ay hindi ka pwedeng lumabas ng mansyon kapag hindi ako kasama. At ako na rin muna ang hahawak ng cellphone mo. Agad kong nakita ang pagtalima ni Ashley sa sinabi ko. Paano ang mga tatawagan ko para sa kasal natin? Lagi ko silang tinatawagan para sa update. Lalo na't 1 linggo na lang ay kasal na natin, Gabriel. Ibibigay ko sa'yo kapag may gusto kang tawagan at i-text. Pero dapat ay nasa tabi lang kita habang ginagawa ang mga yon. Ang reaksyon niya ay tila gulat at gulong-gulo sa mga sinabi ko. Lumapit ito sa akin at pilit na inaagaw ang cellphone niya. Give it to me, Gabriel, please. Pilit niyang inaabot ang cellphone niya na hawak ko ng mahigpit. No, Ashley. Tinula ko siya sa kama niya at sa lakas ng tula ko ay nahiga siya ron. Lumabas na agad ako ng kwarto niya dala ang cellphone niya at pumunta sa maid's quarter para sabihin sa mga kasambahay na hindi maaaring lumabas si Ashley ng mansyon. Ashley's point of view. Napasabunot na lamang ako sa inis dahil kahit anong gawin kong kalampag sa pinto ng kwarto ko, ay hindi ko pa rin ito mabuksan. Inactivate kasi ni Gabriel ang passcode ng pinto ng kwarto ko at hindi ako makakalabas kung hindi siyang mag-aayos. Dahil hindi lang passcode ang kailangan, kundi pati na rin ang fingerprint niya. 3 araw na akong hindi nakakalabas ng kwarto ko at dinadalhan lang ako ng pagkain ni Gabriel dito. 3 araw na rin siyang hindi pumapasok dahil masyado nang busy ang preparations para sa kasal namin. Sa 3 araw na nakakulong ako rito ay wala akong ibang ginawa kundi ang magmukmok o di kaya ay matulog dahil lagi akong kulang sa tulog noong nakaraan dahil sa pag-aasikaso sa kasal. Hindi ko alam kung maaawa ba ako sa sarili ko o maiiyak dahil para akong may malubhang sakit sa ginagawa sa akin ni Gabriel. Hindi pa nga kami kasal pero kung itrato niya ako ay ganon-ganon na lang. Sinasabihan din niya ako ng masasakit na salita. Pumunta na lang ako sa balcony ng kwarto ko para kahit papano ay malibang ako sa garden na natatanaw ko. Nasa ganun lang akong ayos nang marinig ko na bumukas ang pinto ng kwarto. Naramdaman ko siyang lumapit sa akin. May tawag ka. Hindi ko siya pinansin at umarte na hindi ko siya narinig. Ang sabi ko, may tawag ka, Ashley. This time, he said it louder at lumapit pa siya sa akin lalo. Wala nang silbi kung hindi ko siya papansinin dahil paniguradong mag-aaway lang kami. Kinuha ko ang cellphone sa kanya at inabot niya sa akin at nakita ko na umaandar na ang tawag. Si Mommy pala. Hi Mommy, I miss you. Bungad ko sa kanya at pilit na pinisigla ang boses ko. Pinasadahan ko rin ang tingin si Gabriel na nasa tabi ko. Talagang wala siyang balak na bigyan ako ng privacy. Wika ko sa sarili. Hello baby, kamusta ka na? Hindi ko alam kung sa sobrang pagkamiss ko ba kay Mami, kung bakit ako naluluha. O dahil gusto kong sabihin sa kanya na hindi ako okay rito sa poder ni Gabriel. Wala rin namang magagawa si Mommy kahit magsumbong ako sa kanya. I'm okay here, Mommy. Ikaw, kamusta na kayo? Sorry if I never get a chance to visit you. I am busy with the wedding. Ayos din kami dito, anak. Nabanggit na sa akin ni Gabriel na ayos na raw lahat ng para sa kasal niyo sa linggo.
Agad ko namang nilingon si Gabriel na nakakunot noo habang nakatingin sa akin. Sa halip na siyang mailang dahil sa nakikinig siya sa usapan ng may usapan, ay ako pang nahiya. Opo, Mommy. Excited na nga po ko eh. Pinilit kong pinasaya ang boses ko para hindi siya mag-alala. Me too, anak. I can't wait to see you wearing your wedding gown. I heard some sniffs from the other line. Ayan, naiiyak na naman tuloy ako. Napangiti ako sa sinabi niya. Hindi ko tuloy maiwasang ma-imagine si Mommy habang naluluha dahil tuwing nababanggit ko ang tungkol sa kasal, ay ganun siya. Mommy, you don't have to cry. Hindi naman ako aalis o mawawala eh. Ikakasal man lang ako pero I'm still your number one and only unika iha. Paglalambing ko. O siya, sige na nga, hindi na ako iiyak. Sobrang namiss na rin kasi kita, Ashley. Siya nga pala, susunduin kita riyan sa inyo. Isang araw bago ang kasal, ha? Okay, Mommy, see you. And take care, I love you. You too, Princess, I love you. I still have an appointment to attend with the designer of my gown, Ashley. I'll hang this call up now, bye. Ilang sandali pa'y nawala na si Mommy sa kabilang linya. Bala ko pa sanang i-text si Rose about sa upcoming wedding ko pero agad kinuha ni Gabriel ang cellphone ko. Ano bang arte niya sa buhay? Hindi na nakakatuwa. Alam ko naman kasi na hindi sasabihin ni Gabriel kay Rose ang tungkol sa kasal ko dahil pinakausapan ko na siya na ako mismong magsasabi kay Rose. Hindi ko naman alam na paghihigpitan ako ng ganito ni Gabriel. Umalis na rin siya at isinara na ulit ang pinto. Napahinga naman ako ng malalim. Kinulong na naman niya ako. Nagmukmok na naman tuloy ako rito sa balcony hanggang sa dumating ang tanghalian. Natanaw ko pa nga si Gabriel na kumakain ng lunch sa mesa sa garden. Natanaw mula rito sa balcony ko. Hindi nakaligtas sa akin ang cellphone ko na nakapatong sa mesa, malapit sa mga pagkain niya. Si Ate Michelle ang nag-aasikaso para sa kanya. Anong trip niya? At sa garden pa siya kumain. Pinagmamasdan ko lamang siyang kumain mag-isa sa garden dahil iniwan na rin siya ni Ate Michelle. Hindi pa siya tapos kumain nang bigla na lang siyang umalis sa mesa. Teka, hindi pa niya ubos yung pagkain niya. Baka may kukunin sa loob. Napalungo naman ako sa pinto nang bumukas iyon. Si Judy naman ito habang dala ang lunch ko. Agad akong tumayo na may naisip akong plano. Sinapo ko ang tiyan ko habang papalapit kay Judy. Sorry in advance, Judy. Judy, pakitawag naman si Gabriel. Sobrang sakit ng tiyan ko sa gawing appendix. Hindi ko na kaya. Mas ginalingan ko pa ang pag-arte. Agad namang inilapag ni Judy ang food tray sa kama ko. Sige po ma'am, sandali po. Nagmamadaling saad niya. Pakibilisan ka mo niya. Habol kong sigaw paglabas niya. Agad kong sinara ang pinto ng kwarto ko at hinarangan ito ng sofa. Agad akong pumunta sa balcony at nakahinga ko ng maluwag nang wala pa si Gabriel o kung sino man doon sa kinakainan ng binata. Ang mga nakahain doon ay naroon pa rin. Nandoon din sa ibabaw ng mesa ang cellphone ko. Walang pagdadalawang isip akong tumalon mula sa balcony. Agad akong napahawak sa talampakan ko nang mahulog ako. Masakit pala kahit hindi naman kataasan ng balcony. Narinig ko pa na may pumasok na sa kwarto ko dahil tumunog ang sofa na iniharang ko. Agad akong tumakbo papunta sa mesa ni Gabriel at kinuha ang cellphone ko. Pagkatapos ay tumakbo ulit ako kahit sobrang sakit na ng paa ko, dala ng pagbagsak ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya napadpad ako sa garahe, sa pagitan ng mga kotse ako nagtago. Rinig ko mula rito sa garahe ang malakas na sigaw ni Gabriel, mula sa loob ng kwarto ko. Medyo nanginginig ako sa takot dahil hindi ko alam kung anong kaya niyang gawin sa akin ngayon na kapag nahuli niya ako. Napasapo ako sa noo ko. Bala ko sanang gamitin ang kotse para makalabas ng mansyon. Nasa vanity mirror ng kwarto ko ang susi. Kainis. Umupo ako sa pagitan ng dalawang kotse para
hindi ako mapansin ni Gabriel. Kung sakali mang mapadpad siya rito, wala akong choice. Ashley. Napatalon ako sa gulat nang marinig ko ang malakas niyang pagtawag sa akin mula sa kung saan. Base sa lakas ng boses niya, ay siguradong malapit lamang siya sa akin. Sinilip ko siya mula sa ilalim ng kotse para makita ko ang paa niya. Kung papalapit na ba siya sa pwesto ko.